At isa na naman pong napakagandang lugar mga kahoy ang aking pupuntahan kung saan po makakaranas ka ng napakalamig na tubig, napakalalim na tubig at napakagandang tanawin mga kahoy. Pwede kat nagtatalo na sila dito, napakataas pa man din. Ay wey! Abay na naman ako guys. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito abay di mag-follow ka na. Dalian mo. At kung inyo pong natatandaan mga kahoy yung nakaraang video po natin na may nagpaluto po sa amin na nagkakahalagang 15,000. Abay pwede na po yung araw na yun magpipiknik sila. Abay di napasama pa nga ako. Ay bakit kaya? At kung baga po mga kahoy ang ate ko po na sa atin Trix kung baga miyembro din po siya ng Ismay. Ay kung baga ako nagsabi na pwede baga ako sumama din sa inyong pupuntahan. Ay sabi sige. Kaya ako ibay din na sa ibabaw. At pagpatak nga po ng alas 8 ng umaga mga kahoy. Abay naglarga na nga po kami. Pwede na nga po kami sa tulay ng nakaraa. Abay talagang maulan lang mga kahoy pero napakaganda pa rin ng tanawin kaya lang talagang madulas nga lang mga ganito. Huwag kang magpapamadali-madali at baka kayo mapabayantak. Sila nga po pala mga kahoy ay nagkargali po ng jeep kaya po nagmula po kami sa bayan ng Infanta. Pero normally mga kahoy talagang pupunta ka muna dito sa Nakar at saka dito ka mag-aantay ng jeep para makarating doon sa aming pupuntahan. Abay talagang marami pang pamasahing kakailanganin. At kung gusto po nyo ng idea mga kahoy kung magkano po magagastusin nyo kapag mag-commute papunta doon sa aming pupuntahan abay mula po sa bayan ng Infanta at magtatricycle kayo papunta dito sa Nakar ay 50 po. At tapos sa jeep mga kahoy papunta doon sa Ekdan abay siguro yung mga 50 din o 70 kaya baka mura lang. Pero kung may sarili naman po kayo sasakyan mga kahoy abay mas maganda po para pag may nakita kayo magandang lugar abay talagang pwede lang kayong tumigil kahit anong oras. Hindi kagaya ng ganito mga kahoy na talagang titigil lang ito pagdating doon sa pupuntahan ninyo. Abay talaga naman. At maya nga lang po mga kahoy nakakita nga po kami dito sa mataas sa kalsada. Yan pakaliwa mga kahoy papunta ko pong Minahan iyan. Tapos dito kami dadaan sa pakanan. Dito sa mas masamang daan. Talagang mas masamang daan. Mas maganda ang pupuntahan. Ay talaga naman. Ito nga po pala mga kasama ko mga kahoy ay first time po nila makarating dito. Kaya po sila natatakot kapag yung jeep ay nauga-ugahan ay paano daw pa kaya kapag palusong na kami. Abay grabe naman. Ay ang ginagawa ko naman mga kahoy dahil ako lagi dito. Abay sinasabi ko po sa kanila abay pagdating po natin sa Kagusisan napakaganda ng daan. Talaga naman para kang naakit ng puno. At makaunahan lang po kami ng kaunting mga kahoy. Abay nakarating na nga po kami dito sa resort ay kung maging napakagandang resort ito mga kahoy kapag gusto mo makapasok dito abay talagang gumawa ka ng kasalanan. Ay wag naman. At makaunahan lang po kami ng kaunting mga kahoy. Abay pwede na nga po kami sa pababa ng Kagusisan abay sinasabi ko nga sa mga kasama ko sa taas mga kahoy. Abay talagang kumapit na po kayo ito ang pinakakinakatakutan daan dito. Napakatarik na pababa mga kahoy. Ay talaga naman. At bukod nga po sa napakatarik ng kalsada ito mga kahoy, yung parting kanan po niya pag kayo pababa ay ito po yung bangin. Kaya talagang pag nagkamali kayo ng kaunting mga kahoy ay talagang magugulong yung sinasakyan sa bangin abay ano baga napakataas. Ay. At sa wakas nga po mga kahoy ay nakarating na nga po kami sa pinakauna at huling tulay naming madadaanan. Kung itong tulay na ito mga kahoy pagkalampas po na ito ay ikda na. Abay talagang kaunting kimbot na lang kami makakapaglangoy na din. Ay sa wakas. At kung nyo pong mapapansin mga kahoy itong tulay na ito po ay medyo nabubulok na kaya kayo kakabahan habang kayo natawid. Pero huwag kayong mag-alala mga kahoy dahil ang ilalim po na na napakaraming semento na nakasuporta. Abay talaga namang matibay pa yan. At habang kayo natawid mga kahoy abay magmasid-masid ka muna at kapag may lumagitik na abay di bumaba ka na sinasakyan mo para kapag gumuho na yung tulay ay di nakababa ka na. Huwag naman. At maya nga lang po ng kaunti mga kahoy abay sa wakas nga po nakaramdam din na magandang kalsada itong aming sinasakyan abay simentadong naki 100 meters lang yata ang haba. Ay grabe naman. Ito nga po pala Ekdan mga kahoy napakalapit lang po nito kapag lalakadin. Sa totoo nga lang po kami diyan sa Lutay nakapaglakad na dito mula sa sulok mga kahoy papunta dito sa Ekdan abay siguro po 30 minutes lang kami naglalakad ay nakarating na kami. Abay talaga napakalapit lang mga kahoy kapag dadaan ka sa tabing dagat. At dahil nga po kami palapit na ng palapit mga kahoy abay talagang wire na nga po ang nakaharang dito sa aming dadaanan abay talagang pag napasabit ang liig mo diyan ay pag di nangasaya nga yung kaluluwa diyan ay wag naman. At sa wakas nga po mga kahoy makalipas po ang nakakapagod at matagal na biyahe abay nakarating na nga po kami dito sa aming paglalangoy abay talagang napakagandang lugar mga kahoy tas napakaraming kubo niya abay talagang mag-i-enjoy ka nga dito. At shoutout nga po pala mga kahoy dito po sa nakasama ko sa ibabaw ng jeep abay talagang pauga-uga lang ang biyahe pero talagang enjoy naman sa magandang tanawin abay talagang pwede nga ulit-ulitin ay wag naman. At kung nyo naman po nakikita mga kahoy abay talaga naman po napakaganda ng lugar na ito tapos yung tubig mga kahoy na hindi po bababa sa 2 tao ang lalim tapos meron siyang tulay sa gitna tapos pag-akit ng mga kahoy may 2 talo na sa taas abay talagang napakaganda. At dahil nga po gusto ko agad maranasan mga kahoy yung talunan abay sabi ko nga po kay Ken doon sa aking pamangkin ako videohan at ako tatalon doon sa mababang parte ng talunan abay dito ako nagmamadali mga kahoy at pagkataas ko mga kahoy talaga namang napakaganda. At pag kayo tatalon mga kahoy siguro po iabutin po kayo ng mga 2 segundo hanggang 3 sa ere abay talagang mataas-taas na rin mga kahoy pagkatalon ko nga talaga napakalamig ng tubig mga kahoy ako ngayon parang ninerview sa tubig sobrang lamig ay napapaaw na dumating nga po pala kami dito mga kahoy ay bali walang ibang tao kaya talagang sulong-sulo namin yung lugar abay talagang lahat ng kubo nga mga kahoy okupado namin kahit isang kubo ang aming rentado ay grabe naman. At dahil sila nga po nagkakain na ng mga kahoy abay ako nagsandok na rin ng aking pagkain diyan nagkuha ako ng kanin ng fried chicken at saka ng Bicol Express mga kahoy talaga sa totoo lang yung Bicol Express ay napakahalang grabe naman. Yan nga po palang lahat ng pagkain na dala-dala na ng mga kahoy yan po yung lahat ng pinaluto nila sa amin kaya talagang kitang-kita ko mga kahoy na talagang sila nasasarapan sa luto ng mama abay talaga magpaluto ka na nga. At panis kayo kay Tia mga kahoy talagang pinacheck pa niya kung malalim yung kanyang babagsakan at umakita na yung malalim sabay salida wee
talagang napakaganda nga dito. Sobrang lamig talaga ng tubig mga kahoy, tapos napakalinaw. Abay talaga naman. At isingit ko nga lang po pala ng kaunting mga kahoy. Meron na nga po pala kami YouTube channel na Kahoy Official ang pangalan. Abay sana matulungan nyo kami mga kahoy na mamonetize din sa YouTube. Abay talagang sana naman. Thank you. At para nga po mas makita ninyo mga kahoy yung ganda ng lugar abay dadaling ko nga po kayo sa parting taas. Abay dahan-dahan nga lang po pag-akit sa hagdanan mga kahoy. Gawa ng madulas na nga po siya kapag nababasa. At mula nga po dito sa mababang parte ng talon ng mga kahoy abay ito po kaganda yung kanyang tanawin. Abay talagang blong-blong mga kahoy yung tubig. Tapos napakalamig ng hangin, napakalamig ng tubig. Tapos napakaganda pa ng tanawin dito. Gaganda ng puno. At ang isa pa nga po palang maganda dito sa lugar na ito mga kahoy kahit po dito liblib na lugar lang. Abay meron nga po pala sila ditong piso wifi na mabilis ang internet. Kaya kung gusto niyo mag-update kaagad o kaya mag-post sa Facebook o kaya gusto niyo mag-update sa kung sino man kahit kayo walang jowa, abay mag-update ka kaagad. At walang halong biro nga po mga kahoy, ang piso wifi po dito sa mga itong lugar, abay talaga mas mabilis nga po kung kukumpara sa syudad. Ako nga mga kahoy nakakapag-ML pa kahit kami lahat yata nakakonect. Abay talaga naman. At buong maghapon ko nga po pala mga kahoy dito ay ginugol ko sa pagtatalon, pagkain, pag-ahon, pagsisilpon. Tapos ay maglalako na naman, tatalo na naman, kakain na naman, tapos magsisilpon na naman. At maya-maya nga lang po ng kaunting mga kahoy dahil nga po alas 4 na mahigit, abay mag-aasikaso lang po kami ng mga gamit mga kahoy at kumbaga nagsasakay na nga sila sa jeep. Abay talagang pauwi na naman. At muli po ay salamat sa inyong walang sawang support at panonood. Ay huwi!